Marinduque. Kaya ako po tinawag na congressman sapagkat isa po siya doon sa ipinroklama ng Commission on Elections. Pero earlier, ang ipinroklama po naman ng Provincial Election Supervisor ng COMELEC ay si Congresswoman Gina Ongsiaco Reyes. Kanina po sayang nasa linya po natin si Attorney Harry Roque, ang kinatawan po o ang abogado ng abogada rin si Gina Reyes. Pero siya po nakasakay pala ng aeroplano. Baka mahuli pa ng flight attendant yun mapagalitan pa, no? Pero di bali, na-interview naman pala ni Kumbachero si Attorney Harry Roque tungkol sa issue ito about 2 weeks ago, ano? Tungkol din dito. Kaya po ito issue ngayon sapagkat nagbukas na nga po ng sesyon ang Kongreso. Teka muna, bago ako pumalakot, babatiin ko nga muna kayo. Baka sabihin nyo, hindi man ako nang babate. Congressman Velasco, magandang gabi na po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Katunying. Opo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon kahit short notice, ano. Una-una po, kayo po'y proklamado ng COMELEC. Paano po ba nangyari kayo inaproklama? Meron ng naunang naproklama. Opo, kwento nyo nga po sa amin para maintindihan ang nakikinig sa atin. Katunying, ang nangyari kasi dyan, Katunying, naproklama nga nung una si Congresswoman Gina Reyes. Kaya lang nung pagkalipas po nun, inanal po yung kanyang proklamasyon. At ang pinoklama na ngayon po ay ako nga po. Ako na nga po ang duly elected representative po ng lalawigan ng Marinduque. Inanal po yung proklamasyon nung aking katunggali ng eleksyon sa kadahilanang siya'y nakitang isang American citizen. Hirap naman, Katunying, kung American citizen ka tapos maupo ka sa ating gobyerno. So, because of that, inanal po nilang proclamation at ako na po ang inupo bilang Teka po muna, paano po mangyayari na ipoproklama po siya ng Provincial Election Supervisor kung siya po ay American citizen? Ang sabi niyo sa akin kanina, siya po ay dinisqualify na ng COMELEC bago pa siya i-proclaim ng COMELEC sa probinsya. Yes po. Alam mo nangyari dyan, Katunying? Ang COMELEC and Bank nakapag-issue na ng resolution bago pa siya naproklama. Sinabi na po dun sa resolution na siya isang American citizen. So therefore, kanselado ang kanyang Certificate of Candidacy. Pag kanselado ang iyong COC, ibig sabihin po nito, isa kang non-candidate. Kaya katakataka po talaga rito, Katunying. Non-candidate ka na, pinuklima ka pa. Kaya yun ang medyo nakakatakot sa nangyari sa akin. Teka po muna, baka naman hindi alam ng Provincial Election Supervisor na may pasya yung kanya mga bossing dito sa COMELEC and Bank na disqualified na yung kandidato na yun. Mas matindi ito, Katunying, kasi Mayo 14, Mayo 14 pala ang lumabas na yung resolution ng COMELEC and Bank. Mayo 18 ang naging proklamasyon ni Gina Reyes. Mayo 15, natanggap na ng PBOC, ng Provincial Election Supervisor, yung resolution ng COMELEC and Bank na hindi na nga kandidato itong si Gina Reyes. Tapos nung Mayo 16, natanggap naman ng abogado ni Gina Reyes yung notice na nag-issue na nga ng resolution ng COMELEC. So, in other words, Katunying, May 18, nung pinoklima ng PBOC ang si Gina Reyes, hindi na po siya kandidato. Alam na po ng PBOC, alam rin po ni Gina Reyes na hindi na siya kandidato. Ganun po. So hindi po pwedeng sabihin, hindi ko kasi alam, kaya ako pinroklama. Nung pala, may 4 na araw na diferensya, no? Alam na po. So kung May 14 yung desisyon ng COMELEC and Bank, yes. Tapos May 15 napadala sa Provincial Election Supervisor? Yes, sa PBOC po. Provincial Board of Canvassers. Yes. Nasabing yung kandidato na yan, disqualified yun dahil American citizen. Sabi ng COMELEC to, Kanselado na po ang kanyang COC. Pagkatapos, kahit na meron ng ganun dokumento at alam din ng kandidato, Pinoclaim pa po. Pinoclaim pa rin. So, May 18. ano po nangyari pagkatapos na siya i-proclaim? Pagkatapos po siyang i-proclaim, ako po yung nag-file na po ng petition sa COMELEC para nga i-annul yung kanyang proclamation. Na nagrantan naman po ng COMELEC. At yun nga po, sa kanilang desisyon, doon sa pag-annul po ng kanyang COC,
ang pag-annul ng kanyang proclamation, sinabi po doon na i-annul yung proclamation ni Gina Reyes. Tapos, ako na po ang ipoproclaim na duly elected representative po ng probinsya ng Marinduque. Opo. Paano po nakarating sa Supreme Court? Ba't may Supreme Court na usapan? Kung Comelec lang muna nag-decision dito? Ay, Katunying, medyo masalimuot yung kaso kasi dalawang kaso po yun. Opo. Isang kaso tungkol sa kanyang cancellation of COC, kasi isang kaso tungkol sa annulment ng kanyang proklamasyon. Yung umabot po sa Supreme Court, yan po yung kaso tungkol po sa cancelasyon ng kanyang COC. Okay. Opo. At ano pong pasyon ng Supreme Court doon? Ay, dyan po yung nagkaroon po tayo ng maraming issue dahil nga po itong aking katunggali ay lumabas po sa media at nag-aakusa na kaliwat kanan dahil nga po hindi po siya nakakuha ng pabor na desisyon po sa Korte Suprema. Bago ko lang pupuntahin yung sinasabi niyong issue na yun, Congressman, hindi po ba ang pagkakaintindi ko po, kahit na ako'y bata pa, marami na rin po akong na-cover ng mga ganitong klase ng kaso, na kapag ka po ang isang kandidatong kongresista, kahit may mga question man sa kanyang kwalifikasyon, ay kapag ka siya po'y na-proklama na, ang magkakaroon po ng jurisdiction kung may magpuprotesta, yung pong House of Representatives Electoral Tribunal. Tama po ba yan? Tama po yan. Kaya lang, ano kaiba nung sinasabi kong mga ordinaryong kaso dun sa kaso ninyo? Ay, ito po yan, Katunying. Ang naging problema po kasi rito, masyado po natin na-generalize. Na basta ikaw yung naproklama, ay diretso na po ito sa HRET. Pero po, ayon po sa ating batas, at abogado po kayo, no? Abogado po tayo. At sinabi nga po dun ang ginagamit nga po nila, yung constitution nga po, na sinasabi nga po dun sa constitution natin, sa saligang batas, na once na-proclaim ka, naging ka member ng House of Representatives, diretso na po ito sa HRET. Pero po, mismo yung nagsulat ng ating saligang batas, sila mismo po nagsabi, na pag ang iyong kaso ay pre-proclamation controversy, bago magproklama, yan. Pag ito po ay pre-proclamation controversy, ay wala po ito sa jurisdiction ng HRET. At yung kaso ko po, Katunying, ang kaso ko po ay cancellation ng kanyang COC based on material misrepresentation. Dahil nga po sinasabi niya na natural born citizen siya, pero yung pala po ay naturalized American citizen. So ito pong kaso po na papaloob po sa akin ay pre-proclamation controversy. So ang paninindigan po nyo, wala pang jurisdiction ang HRET sa kaso na to? Opo. Okay. So, gusto lang po namin klaruhin sa inyo na mula pa po nung July 23, to be exact. Yes. Hindi pa na July 23. July 22, pagkasona ng Pangulong Noynoy Aquino, tinatawagan na po namin si Congresswoman Gina Reyes. Ulitin ko, July 22, baka magtampo yung si Atty. Harry Roque, nakausap ko po din ng July 22, 9:45 ng gabi. 9:45 ng gabi. Sapagkat nakakatawag po ng pansin dahil nung umaga po ng July 22 na sona ng Pangulo, dalawa kongresistang pumasok sa Kongreso. Ano po? Itong si Congressman Velasco, saka itong si Congresswoman Gina Reyes. Ay, Katunying, ano po, pinasya ko sanang umattend nung unang session namin sa Kongreso. Kaya lang napasya ko pong huwag na pong umattend out of respect sa aking mga kasamahan sa House of Representatives. Ayoko naman pong magawa ng eksena. Exactly po. Nakakahiya naman so, po. ano nangyari po doon? Ang kinikilala po ng House of Representatives, ang liderato ng House of Representatives, isa. Pero meron pa isa. Ako may upuan. Yung upuan na yung akin, yung ba't inuupuan? Parang ganun, no? Kaya po ulitin ko po, dinideklara ko po sa inyo as early as July 22 ng gabi, kausap ko po si Atty. Harry Roque, pero ang sabi niya, ako first time lang akong tinanggihan ni Atty. Harry Roque. Sabi ko, si Atty. Harry Roque. Ito si Atty. kahit na ating gabi ka mag-interview, papa-interview sa iyo yan. Sabi niya, wag muna. Hanggang sa dumating na po itong araw na to, pinaunlakan tayo, kaya sumakay naman sa aeroplano. So, Mariano kain doon naman ng Atty. Harry Roque. Pero si Congresswoman Gina Reyes, may isa pong abogada, hindi po sumasagot sa aming pong text at saka tawag kahit na nagre-ring naman. Kaya kung may pagkakataon po, Congresswoman Reyes, kung kayo pinakikinig, bibigyan po namin sa inyo. Ang tanong po namin, mga huling tanong na lang po, Congressman Velasco, ano po ngayon ang nangyayari? Kayo po
kahit siguro kumatok araw-araw sa pintuan ng Kongreso, kung ang kinikilala po ng House leadership, ito pong unang ipinroklama, kahit na may pinapakita kayong desisyon ng Supreme Court, desisyon ng COMELEC, at nagpapakitang ebidensya na kayo ay ipinroklama din ng isang body, ito pong Provincial Board of Canvassers, ay hindi pa rin po kayo kinikilala. Ano po gagawin niyo? Alam niyo po, Katunying, ano talaga to, parang waiting game para sa akin kasi hindi nga po ako ina-recognize ng House of Representatives. Pero the petition with the Supreme Court is still pending. Andun pa po kasi yun nag-file po ng MR ang katunggali ko, si Gina Reyes, pero winidraw po niya. Oh, bakit winidraw? Hindi ko po rin naintindihan kung bakit po siya nag-withdraw ng kanyang MR. So, hinihintay ko na lang po kung kailan magde-decide po yung ating kataas-taasang hukuman. Mabuti po nabanggit niyo yan. Ang isa po sa issue pinupukol, kaya daw po nagdi-decision in your favor ang Supreme Court, sapagkat ang tatay daw po niyo ay Supreme Court Senior Associate Justice. Yes po. Apo, ay ano po ba sagot niyo? Ini-implementsyan po ba ng ama ninyo ang Supreme Court? Alam niyo po, Katunying, napakahirap naman po kasi ang naging kasalanan ko lang po siguro sa buong kaso nito ay hindi po ako masyado nagsasalita kasi ako po yung naniniwala lang po sa wheels of justice ba. It will turn at magde-decide siya kung anong tama. Pero yun din po sa sinasabi po nating akusasyon sa aking ama na isang senior Supreme Court Justice na sinasabi po nila na ini-influensyahan daw po niya ang mga justices para po bumoto sa aking kaso in my favor, ay medyo kung tingnan po natin yung manner of voting na nangyari during the case, 15 justices po kasi yun. 7 ang bumoto po para sa akin, 4 po ang nag-dissent, 3 po ang nag-inhibit, 1 po ang nasa abroad po yata. Kung talaga pong ini-influensya ng aking ama ang mga justices, bakit po, tanungin po natin, yung doon po sa 4 na nag-dissent, isa po doon ay kanyang fraternity brother po, si Justice Carpio. Kung nag-influensya po talaga ang tatay ko, di sana po bumoto na po sa akin ang ating ginagalang na Justice Carpio. Pangalawa po, yung isa pa pong nag-dissent po doon sa kaso, si Justice Villarama. Si Justice Villarama po, para sa kalaman na lahat, tennis buddy po ng tatay ko yan. More than 10 years na po magkaibigan yan. If that's the case, if my dad was influencing any of the justices, then he would have easily influenced him and voted in my favor. Pero Yun po palang Chief Justice natin, saan po ba bumoto? si Chief Justice nga po bumoto in my favor. Ganun po ba? So, are you telling me, or is Gina Reyes telling me that my dad can easily influence the Chief Justice? Para naman medyo katuwa-tawa po yan, Katunying. Kaya sasabi ko, mga justices po natin, they voted based on the merits. May kanya-kanyang independent po yan, based on integrity, sa kanilang integridad po yan. May mga taga Marinduque po nagte-text sa akin, kaya lang baka magalit pag binasa ko yung pangalan Huwag na po basahin. po. Ano po anong mensahe ninyo sa mga taga Marinduque, huli na lang po, at saka doon po sa House leadership? Sa aking mga kababayan sa Marinduque, alam ko naman po, hindi naman lahat yan kakampi po sa akin. So, sa inyo pong lahat, hindi ko naman po pinagpipilitan ng aking sarili para maging isang congressman. Ako yung pinaglalaban ko lang naman po ang tama. Pinaglalaban ko po ang ating batas. At pinaglalaban ko po na huwag maupo ang isang dayuhan sa ating government. Yun naman po yung pinaglalaban ko sa aking mga kababayan. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo papabayaan, at dito pa rin po ako lumalaban, pinaglalaban po ang tama. Sa leadership po ng House? Sa leadership po ng House, I hope the leadership of the House can study my case carefully. Let's just not base it on all public statements made by my opponent, but look at the case carefully. Please listen to what I'm saying, because if you look at my case, clearly, you can see that I am the rightful and the duly elected representative of Marinduque. Clearly, my case does not fall within the jurisdiction of the HRET.
Congressman Alan Velasco, salamat po sa inyo. Maraming salamat, Katunying. Deklara ko lang, hindi ka mag-anak ng misis ko, kapilido lang ng misis ko. Oo, pero kasing tikas at kasing gandang lalaki ko pala to si Congressman. Alam mo kami mapagmuhat ng bangko eh. Inulit ko po kung nakikinig po si Congresswoman Gina Reyes. At medyo kapos na po kami sa oras, pero pagka tumawag po kami, mas gusto ko kayo, Congresswoman Gina Reyes, ang makipag-usap sa amin. Total kayo po naman ay isang abogado, pagbibigyan po namin kayo. Oras po natin, 6:23.